Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Divilla Vlog. At sa lahat ng hindi ko pa subscriber, pa-subscribe na lang po at like and share para kayo ang unang makareceive ng magandang balita sa araw-araw na aking pinopost salita ng Diyos. Ang ating scripture reading for today ay from the book of Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measures of all the fullness of God. Amen. Upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, at idinadalangin ko na ikaw na ang nakaugat at matatag sa pag-ibig ay maaari ring magkaroon ng kapangyarihan kasama ng lahat ng mga banal na tao ng Panginoon, upang maunawaan kung gaano kalawak at kahaba at kataas at katalim ang pag-ibig ni Kristo. At ang pag-ibig na ito ay higit sa kaalaman, upang ikaw ay mapuspos sa sukat ng buong kapuspusan ng Diyos. Amen. Ang ating pong scripture reading ngayon ay napakaganda dahil mahal tayo ng Diyos. Kapag minahal natin ang Diyos, ay mamahalin din tayo. Dahil si Kristo mismo ay mananahan sa ating buhay, na ang hinihiling ng mahal talaga tayo ng Panginoon dahil tayo ay anak ng Diyos. Ayaw niya tayong pahirapan, kaya tayo ay lagi niyang binabantayan. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa lagi lamang sa kanyang sumusunod sa kanyang mga salita, dahil yun lang naman ang gusto ng Panginoon sa atin. Whether tayo ay gumaling sa anumang karamdaman natin or hindi, ang importante, ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi magbago, dahil ang ating kapag tayo ay namatay na, ang ating katawan ay babalik sa lupa at ang ating espiritu ay babalik sa Kanya. Kaya yon ang pinaka-importante lamang na tatandaan natin. At napaka ganda na na tayo ay manalangin lamang lagi sa Kanya at magtiwala lamang sa Kanyang mga salita, dahil ang sabi nga ng Panginoon ay mananahan ang inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, at idinadalangin ko na ikaw na nakaugat at matatag sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng kapangyarihan kasama ng lahat ng mga banal na tao ng Panginoon. So dahil yun, pwede tayong masama na tayo ay mga banal kasama ng mga banal na tao. Dahil yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, dahil napaka-importante nito. Kaya ang gawin natin ay magtiwala sa Diyos, manalangin lang tayo na tayo ay dahil hindi tayo pababayaan niya, tayo ay kanyang babantayan, pagagalingin at bibiyayaan kapag tayo ay magtiwala lamang sa kanyang mga salita. At lagi kong sinasabi sa mga aking vlog na ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, seek first the kingdom of God and others will follow. Kaya ibibigay din sa atin yon. And ang sabi niya pa rin na kung ano man ang
hilingin natin gamit ang kanyang pangalan, ay ito ay kanyang gagawin. Ka huwag tayong mag-alala, magkaroon ng any anxiety sa buhay natin, dahil kapag tayo ay naniniwala na nasa atin ang Panginoon, nasa atin ang Diyos, hindi tayo dapat ma-shaken ng anumang mga bagyo, anumang mga pagsubok ang dumating sa ating buhay. Kapag tayo ay na kay Kristo, ay hindi niya tayo pababayaan. And I pray all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.